Ano ba ito? Ano ba talaga itong nangyayari? Sigaw ng isang matandang guro, may hawak na tungkod at nanginginig ang kamay na nakahawak sa cellphone sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Natahimik ang buong lugar at lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. 18 matatanda na may average na netong halaga na 50 bilyong piso bawat isa. Sila ang mga nangunguna sa lipunan ng Moscow at itinuloy nila ang biyahe patungong silangan kahit matindi ang pagtutol ng kanilang pamilya. Narinig nilang mapanganib ang bansang ito sa silangan. Ngunit bakit? 5 minuto lamang pagtapak nila sa lupa ng Pilipinas, ang airport ay biglang napuno ng kaguluhan. At bakit sila napilitang tumawag agad ng emergency sa kanilang pamilya sa Russia pagdating pa lang nila? Ito ang talaan ng pagkabigla at pagbabago kung paano binago ng himala ng pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas ang pananaw sa buhay ng 18 matatanda na nabuhay sa isang saradong mundo sa buong buhay nila. Ang katotohanan sa likod ng kaguluhang nagpainit sa buong mundo ay isisiwalat ngayon. Ang dahilan kung bakit nagulat ang mundo sa sitwasyon sa NAIA kung saan ang mga mayamang matatanda mula sa Rusya ay biglang nagulo pagkalipas ng 5 minuto sa Pilipinas. Napakainit pa rin ng usapan sa matataas na lupon ng lipunan sa Moscow. Lolo, delikado dyan. Pagpipilit na pigilan sila ng mga apo, ngunit walang nagawa. 18 matatanda, kabilang sa pinakamayamang elite ng Russia, ang nagpilit na bumiyahe sa Pilipinas. May average na netong halaga na higit 50 bilyong piso at average na edad na 75, sila ang mga taong hindi pa nakakalabas ng Moscow sa buong buhay nila. Mahigpit na tumutol ang kanilang pamilya. Bakit kayo pupunta sa malayong bansang iyon sa silangan? Ngunit matigas ang kanilang desisyon. At pagdating sa arrival lobby ng NAIA, biglang huminto ang 18 matatanda. Nawalan sila ng salita sa tanawin sa kanilang harapan. Pambihira, ano ba ito? Ilang sandali pa, kinuha nila ang kanilang mga cellphone. Nagsimula silang tumawag ng emergency sa kanilang pamilya sa Russia. Anak, nakakita ako ngayon ng di ka panipaniwalang tanawin. Padadalhan kita ng litrato. Hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita. Ano nga ba ang nangyari? Pakinggan natin ang nakakagulat na isang linggo na personal na itinala ni Olga, isang eksperto sa paglalakbay mula sa Rusya. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video para makatulong na maipakita ang kagandahan ng kwento ng Pilipinas. Kumusta po? Ako si Olga Petrova, isang luxury travel expert sa Moscow, Russia, sa loob ng 20 taon. Kamakailan, nagkaroon ako ng pinaka-di malilimutang karanasan sa buhay ko. Ito ay isang espesyal na tour kasama ang 18 sobrang mayamang matatanda ng Russia patungo sa Pilipinas. Ang average na edad ay 75. At halos lahat ay hindi pa nakakalabas ng Moscow sa buong buhay nila. Simula pa lang, punong-puno na ako ng pag-aalala. Masyado bang mahaba ang flight para sa kanila? Makaka-adapt ba sila sa hindi pamilyar na kultura ng Asya? Naalala ko na patuloy akong nababalisa, ngunit ang aking pag-aalala ay lubusang naglaho. Dumating kami sa NAIA bandang 1:00 ng hating gabi. Habang naglalakad kami sa pasilyo patungo sa immigration, biglang huminto ang isang 78 taong gulang na lolo. Napatitig siya sa paligid, nanlalaki ang mga mata. Ang buong airport ay maliwanag na maliwanag. Kahit hating gabi, perpektong gumagana ang lahat ng pasilidad. Sa airport ng Moscow, halos lahat ng tindahan ay sarado paglampas ng 11:00 ng gabi at wala halos makitang kawani. Ang paglilinis ay nagsisimula pa lang sa umaga kinabukasan. Ngunit iba sa NAIA. Sa bawat counter ng impormasyon, may mga kawani na nakangiti at handa, at ang mga cleaning staff ay agad na pinupunasan ang mga lugar na dinaanan ng mga pasahero. Ang sahig ay kintab na kintab, parang salamin. Ang pinaka-nakakagulat na sandali ay nang dumaan kami sa harap ng comfort room. Nakita ko ang isang cleaning staff na yumuyuko ng 90 degrees sa mga pasaherong dumadaan sa entrada ng comfort room. Nagduda ako sa nakita ng aking mga mata. Hindi ito maiisip sa Russia. Lumapit sa akin ang isa sa mga miyembro ng grupo at nagtanong, "Hindi ko maintindihan, bakit ganyan na lang ang pagbati ng tagalinis ng airport?" Wala akong masagot. Habang naghihintay kami sa immigration, isa pang malaking sorpresa ang dumating. Kahit na kami ay hindi inaasahang malaking grupo ng mga dayuhan, pareho pa rin ang pag-aasikaso ng mga kawani ng airport. Sa katunayan, isang interpreter na marunong mag-Ruso ay agad na ipinadala. Maingat at dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang lahat, isinasaalang-alang ang edad ng mga matatanda.
Detalyado niyang ibinigay ang guide ng hotel at ang itinerary para sa kinabukasan at paulit-ulit siyang nagtanong kung mayroon kaming anumang abala. Sa loob ng 20 taon sa travel industry, ito ang unang beses kong naranasan ang ganitong antas ng serbisyo. Isa pang simpleng sigaw ng paghanga ang narinig sa harap ng automated immigration system. Kung may matandang naguguluhan sa harap ng machine, agad na lalapit ang kawani at tutulong ng may kabaitan. Ang screen ay nagpapakita ng iba't ibang wika, kabilang ang Russian. Isang lolo na dating inhinyero ng gobyerno ang nagsabi sa akin, pagkatapos niyang gamitin ang automated system, ang system ay intuitive at idinisenyo para madaling gamitin ng mga dayuhan. Nagulat siya na ito ay ganap ng normal sa Pilipinas, samantalang sa Moscow ay nasa testing stage pa lang. Ganoon din ang sitwasyon nang lumipat kami sa baggage claim area. Ang lokasyon ng mga bagahe ay ipinapakita sa real-time sa malalaking screen. Sa Russia, madalas na umaabot ng 1 oras ang paghahanap ng bagahe, ngunit dito, lahat ay tumpak at mabilis. Ang belt conveyor ay gumagana ng tahimik at maayos, at bawat piraso ng bagahe ay may tracking system, halos imposibleng mawala. Isang lolo na nagtrabaho sa manufacturing ang humanga sa efficiency ng system. Habang naghihintay kami ng limousine bus patungong Maynila, kitang-kita na nagbago ang ekspresyon ng mga matatanda. Naglaho ang tensyon sa hindi pamilyar na bansa at napalitan ito ng mga tinging puno ng pag-uusisa. Nakakagulat din ang pagdating ng bus. Malinis ang loob at komportable ang mga upuan. Nang makita ng driver na mga dayuhan kami, magiliw niya kaming inasikaso sa Ingles. Sinabi niyang aabutin ng halos 1 oras papuntang Maynila at pinakiusapan kaming isuot ang seatbelt. Nang umalis ang bus, bumukas ang tanawin sa labas ng bintana. Kahit hating gabi, maliwanag ang mga kalsada at maayos na gumagalaw ang mga sasakyan. Ang mga kalsada sa Moscow, tuwing gabi ay madilim at may delikadong vibe, ngunit ito ay lubusang iba. Pagdating sa Maynila, ang pinaka-nakakagulat sa grupo ay ang mga convenience store at fast food chain. Hating gabi, ngunit maliwanag ang mga ilaw at ang mga tao ay natural na pumapasok at lumalabas. Sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay nagsasara paglampas ng alas 10 ng gabi. Ang mas nakakagulat na tanawin ay ang mga batang babae na nag-iisa lang na umuuwi, lampas 1:00 na ng umaga, ngunit may babaeng naglalakad mag-isa sa kalsada. Wala siyang ipinapakitang anumang takot. Ito ay isang tanawing hindi kailanman maiisip sa Russia. Isang lola sa grupo ang tumingin sa labas ng bintana at nagsabi, ang bansang kayang maglakad ng mag-isa ang babae sa gabi. Iyan ang tunay na developed country. Tumango ng malalim ang iba. Habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, nakita namin ang matataas na gusali. Ang night view mula sa isang tulay sa malaking ilog ay nakamamangha. Mas matayog at mas moderno ito kaysa sa anumang lungsod sa Europa. Nakarating kami sa hotel bandang alas 12:30 ng hating gabi. Nakakagulat, ang paligid ng hotel ay masigla pa rin. May mga 24-hour eatery at maraming customer sa convenience store. Habang nagche-check-in kami, naranasan namin ang huling sorpresa. Isinasaalang-alang ng mga kawani sa front desk ang edad ng mga matatanda, kaya binigyan kami ng kwarto sa tahimik na palapag. Ipinakita rin nila ang schedule ng almusal sa kinabukasan at ang mga kalapit na pasilidad. Sa elevator paakyat sa kwarto, sinabi sa akin ng isang lolo, iba pala ang Pilipinas sa inakala ko. Tumango ang iba. Sabi nila, parang nakaranas na sila ng mundo na lubusang naiiba sa Russia kahit galing pa lang sila sa airport patungo sa hotel. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nasasabik na ako sa mga mangyayari sa mga susunod na araw kasama sila. Hindi ko maisip noon kung anong mga sorpresa pa ang ibibigay sa amin ng bansang ito, ang Pilipinas. Kinabukasan, o mas tama sigurong sabihing, makalipas ang ilang oras bandang alas 6 ng umaga, may narinig akong bulungan sa pasilyo. 7 matatanda na hindi makatulog dahil sa jet lag ay bumangon. Sabi nila nagugutom sila. Ako ay naguluhan. Akala ko mahirap maghanap ng bukas na eatery sa ganoong oras. Sa Moscow, napakahirap makahanap ng tindahan na bukas bago mag-alas 8 ng umaga. Nang magtanong ako sa front desk ng hotel, sumagot ang kawani ng nakangiti. May 24-hour tapsilogan po sa tabi lang ng gusali. Nagulat ako sa pahayag na may makakainan kahit madaling araw. Pumunta kami sa eatery, kasama ang 7 matatanda. Ang mga kalye ay masigla na sa madaling araw. Mga office workers na papasok, mga jogger, at
at mga taong lumalabas sa convenience store. Ang Moscow sa madaling araw ay tahimik, ngunit dito sa Maynila, tila nagsimula na ang araw. Pagpasok namin sa pinto, naramdaman namin ang init. Mayroon ng ilang customer na kumakain. May isang nasa edad na lalaki na kumakain habang nagbabasa ng pahayagan at isang dalagang nagtatrabaho sa laptop. Isang lolo na dating banker, ang nanlaki ang mata sa menu. Masyado itong mura. Ang isang tapsilog ay 150 at ang pares ay 150 pesos. Kung ikukumpara sa presyo sa Russia, hindi ito kapani-paniwalang mura. Ang server na kumuha ng order ay hindi man lang nagtaka nang makita kaming mga dayuhan. Ipinaliwanag niya ang menu sa Ingles at nagrekomenda ng mga pagkaing madaling kainin ng mga matatanda. Sinabi niyang may available ding mild flavor para sa mga ayaw ng maanghang. Nakakagulat ang bilis ng paglabas ng pagkain. 5 minuto lang pagkatapos mag-order, lahat ng pagkain ay nasa mesa na, tapsilog, pares, pansit at iba pa. Ang mga matatanda ay may halong pag-usisa at pag-aalala sa unang pagkakataon na makita ang pagkaing Pilipino. Ang pinakanaka-impluwensya ay ang tapsilog. May lolo na naglakas loob na kumagat at lumiwanag ang mukha niya. Simple lang ang hitsura pero malalim ang lasa. Ang sauce at ang fried rice ay perpektong-perpekto. Mabilis niyang naubos ang tapsilog niya. Sabi niya, hindi siya makakakain ng ganoon kasarap na pagkain sa ganoong presyo sa Moscow. Tumango ang iba at nagpatuloy sa pagkain. Nang magbayad kami, nagulat na naman kami. 7 tao ang nabusog, ngunit ang kabuuang halaga ay hindi umabot sa P1,500%. Ang cashier ay nagbigay ng eksaktong sukli hanggang sa barya at sinabing, "Salamat po, balik po kayo." Tinanong niya kung nagustuhan namin ang pagkaing Pilipino at nagrekomenda pa ng ibang bestseller. Ang ganitong kabaitan ay mahirap maranasan sa mga eatery sa Moscow, kung saan ang mga waiter ay madalas na walang pakialam at mabagal ang serbisyo. Paglabas namin sa tindahan, patuloy na humahanga ang grupo. Sabi nila, masarap ang pagkain, mura, at maganda pa ang serbisyo. Pabalik sa hotel, dumaan pa kami sa convenience store. May isang nagpahayag na gustong bumili ng snacks. Sa loob ng convenience store, isa pang sorpresa ang naghihintay. Kahit hating gabi, ang loob ng tindahan ay kasing linis ng isang department store at punong-puno ng produkto. Ang mas nakakagulat ay ang dami ng magagawa sa convenience store. Hindi lang ito tindahan, maaari ring magpadala ng package, magbayad ng utility bill, at mag-transact ng banking. Ang mga tindahan sa Russia ay nagbebenta lang ng simpleng groceries, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na department store. Pumili ang mga matatanda ng sari-sarili nilang paboritong snacks. Tinitingnan nila ng may pag-usisa ang mga Filipino snacks at inumin, lalo na ang fruit juice at milk na may kakaibang hugis ng lalagyan. Sa cash register, narinig na naman ang mga sigaw ng paghanga. Napakabilis mag-compute ng cashier at napakabait niya. Hindi siya nagpakita ng anumang pagkadismaya nang makita kaming mga dayuhan. Sa katunayan, bumati pa siya sa Ingles at tinanggap ang aming pagbisita sa Pilipinas. Paglabas sa convenience store, sinabi ng isang lolo, ang Pilipinas ay isang bansang 24-hour convenient. Nagulat siya na anumang pangangailangan ay malulutas anumang oras. Pabalik sa hotel, ang kalinisan ng bayan ay nakakabighani rin. Walang anumang basura at napakalinis. Nakita namin ang mga taong naglilinis kahit madaling araw. Ang buong lungsod ay gumagalaw na parang isang buhay na organismo. Ang Moscow ay malinis lang sa mga tourist spot, ngunit ang Maynila ay iba. Pagdating namin sa lobby ng hotel, gising na ang iba pang matatanda. Nagtanong sila kung saan kami galing. Nang ikuwento namin ang tungkol sa aming early morning meal, lahat sila ay nainggit. Sinabi nilang isama namin sila sa susunod. Ang karanasang iyon sa Tapsilogan ay nagtanim ng malalim na unang impresyon sa Pilipinas sa buong grupo. Bandang alas 9 ng umaga, nagsimula na kaming maglibot sa Maynila. Ang unang destinasyon ay isang malaking liwasan, inirekomenda ng mga kawani ng hotel. Sabi nila, ito ang pinakamagandang lugar para makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Ang pagsakay sa LRT, MRT, ay isa ring bagong karanasan para sa mga matatanda. Halos lahat sa kanila ay gumamit lang ng pribadong sasakyan sa buong buhay nila. Pagpasok sa istasyon ng LRT, MRT, nagulat ang grupo. Napakalinis ng loob ng istasyon. Ang sahig ay kintab na kintab at walang ni isang gasgas sa dingding.
Lubusan itong naiiba sa madilim at lumang pakiramdam ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Perpekto ang air conditioning at ang mga pasilidad. Hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Pagdating sa platform, dahil tapos na ang rush hour, hindi ito masikip. Ngunit nakakabighani ang mga tao. Lahat sila ay maayos na nakapila. Nakatayo sila sa 2 row ayon sa marka ng pagsakay na iginuhit sa sahig. Humanga ang mga matatanda sa digital display. Eksakto nitong ipinapakita kung ilang minuto pa bago dumating ang susunod na tren. Tumpak ito hanggang sa minuto. Isang lolo na dating railway engineer ang tumingin sa kanyang orasan para i-check at talagang dumating ang tren sa eksaktong oras. Nang dumating ang tren, mas nakakabighani ang kilos ng mga tao. Nang bumukas ang pinto, lumipat sila sa gilid para bigyang daan ang mga bababa. Pagkalabas ng lahat ng pasahero, maingat silang sumakay. Walang tulakan at siksikan. Ito ay isang tanawing hindi makikita sa subway ng Moscow. Nakakagulat din ang loob ng tren. Napakalinis. Walang graffiti sa mga upuan at malinis ang sahig. Ang mga handrail ay kumikinang. Ang air conditioning ay tama lang, kaya presko at kakaunti lang ang ingay, kaya madaling makipag-usap. Isang lolo ang tumingin sa labas ng bintana at nagulat. May internet kahit sa ilalim ng lupa. Isang bagay na hindi maiisip sa Russia. Kinuha ng mga matatanda ang kanilang mga smartphone at nagsimulang magpadala ng real-time na larawan sa kanilang pamilya sa Russia. Sa bawat istasyon, may announcement. Nagbabala sa Filipino, Ingles, at iba pang wika. Ito ay isang system na isinasaalang-alang ang mga dayuhan. Pagkaraan ng ilang istasyon, sumakay ang isang buntis. Iyon ang pinaka-nakakagulat na sandali. 2 lalaki na tila nasa 20s ang halos sabay na tumayo at nag-alok ng kanilang upuan. Nag-alok pa sila sa isa't isa na mauna. Nagpasalamat ang buntis at umupo. Pinili ng 2 kabataan na manatiling nakatayo. Namula ang mata ng 78 taong gulang na lolo nang makita ito. Sabi niya, hinding-hindi ito mangyayari sa Russia. Sa halip, maaari pa ngang mag-away dahil sa upuan. Sabi niya, naramdaman niya kung gaano kalalim ang pagiging maalalahanin ng mga Pilipinong kabataan. Ang vibe sa loob ng tren ay kakaiba rin. Ang mga taong nag-uusap ay mahina ang boses at halos lahat ay tahimik na nakatingin sa smartphone o nagbabasa ng libro. Walang nakitang maingay na tawag o pagkain. Sa subway ng Moscow, madalas makita ang mga taong malakas magsalita sa telepono o kumakain, ngunit iba sa Maynila. Ang public manners ay natural na nakaugalian. Pagdating sa destinasyon, hindi mapigilan ng buong grupo ang paghanga. Sabi nila, hindi lang ito paraan ng transportasyon, kundi isang espasyo na nagpapakita ng civic consciousness ng mga mamamayan. Sabi nila, sa isang beses pa lang na pagsakay sa LRT, MRT, nalaman na nila ang antas ng lipunan ng Pilipinas. Paglabas namin sa lupa, ang tanawin ng ilog sa aming harapan ay nagdulot ng sigaw ng paghanga sa buong grupo. Malawak na ilog, mga liwasan sa magkabilang gilid, at ang mga skyscraper sa malayo ay nakakamangha. Pagpasok sa liwasan, isang katumbas ng Rizal Park, isa pang nakakagulat na tanawin ang bumungad. Maraming mamamayan ang nag-ehersisyo. May mga jogger, mga nagbibisikleta at iba pa. Nakakapagtaka kung bakit napakaraming tao ang nag-ehersisyo sa umaga ng isang weekday. Ang mga pampublikong exercise equipment ay nakakabighani rin. May mga equipment na naka-install sa tabi ng ilog at ginagamit ng mga mamamayan. Nagulat ang mga matatanda nang makita ang sign na nagsasabing libreng gamitin ang lahat ng ito. Sa Russia, kailangan mong magbayad para mag-gym kung gusto mong mag-ehersisyo, ngunit dito, libre ito. Iba ang konsepto ng pampublikong pasilidad. Isang lolo ang gumamit ng equipment. 22 taong gulang siya at sinabi niya na nag-ehersisyo siya rito tuwing umaga. Para sa kalusugan, aniya. Naglakas loob ang isa sa aming grupo na makipag-usap sa kanya sa sign language. Hindi gaanong gumana ang Ingles, ngunit nakipag-usap kami nang may mainit ng ngiti at kabaitan. Naramdaman namin ang kabaitan ng mga Pilipino sa mga dayuhan. Habang naglalakad sa cycling road, isa pang kultura ang natuklasan namin, ang bike sharing system. Sabi nila, madali itong rentahan gamit ang smartphone. May katulad ding system sa Russia, ngunit mas maliit ang sukat. Ang bike sharing sa Maynila ay may mga port sa bawat sulok at tila napakakomportable. Ang buong lungsod ay idinisenyo para sa kaginhawaan ng mga mamamayan.
Umupo kami sa isang bench sa liwasan at nagpahinga. Sa paligid marami ang dumating kasama ang kanilang pamilya. May mga tatay na nagbibisikleta kasama ang kanilang mga anak at mga nanay na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Isang tanawin ng payapang pang-araw-araw na buhay. Lalo na kaming humanga sa mga taong naglalakad kasama ang kanilang aso. Lahat ay may tali at may dalang manang bag. Nakita namin ang isang lalaki na naglilinis ng dumi ng aso niya. Natural lang niya itong inilagay sa bag at inuwi. Isang lolo na dating public servant ang humanga. Sabi niya, talagang mataas ang civic consciousness. Ang mga trash can na naka-install sa bawat sulok ng liwasan ay espesyal din. Sistematiko ang segregation. Ang plastic, lata, at pangkalahatang basura ay malinaw na pinaghiwalay at tumpak na sinusunod ng mga mamamayan. Sa Russia, hindi pa matatag ang konsepto ng segregation, ngunit dito sa Pilipinas, ito ay bahagi na ng buhay. Nalaman namin na mataas ang environmental awareness. Tanghali na. May mga convenience store at maliliit na cafe malapit sa liwasan. Ang mga matatanda ay bumili ng lunchbox sa convenience store at umupo sa tabi ng ilog para kumain. Walang sinuman ang basta na lang nagtapon ng basura. Lahat ay nagtipon ng basura at inihagis sa tamang trash can. Isang lola ang nagsabi, "Ang laki ng liwasan na ito, pero walang kahit isang basura." Sabi niya, ang mga liwasan sa Russia ay umaapaw sa basura tuwing weekend. Ngunit iba rito, ang mga mamamayan mismo ang nagpapanatili ng kalinisan. Wala halos park attendant, ngunit perpektong malinis ang liwasan. Nakita rin namin ang isang lola na nasa 70s na nagjo-jogging ng mag-isa. Isang bagay na hindi maiisip sa Russia. Nakakagulat na ang isang matanda ay nag-eehersisyo ng mag-isa sa liwasan. Patunay ito ng kaligtasan. Hapon na at umalis kami sa liwasan. Sabi ng mga matatanda, hinding-hindi nila malilimutan ang tanawin na nakita nila sa liwasan. Ang kultura ng kaligtasan, kalinisan, at pagiging maalalahanin ng bawat isa ang pinakamalaking impresyon sa kanila. Noong gabing iyon, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Biglang sumakit ang dibdib ng isa sa grupo, isang 74 taong gulang na lolo, dahil mayroon siyang high blood pressure. Nag-alala ako. Agad akong humingi ng tulong sa front desk ng hotel at inasikaso kami ng kawani sa pinakamalapit na General Hospital. Habang sakay kami ng taxi papunta sa ospital, ang pag-aalala ang nangibabaw. Nag-alala ako kung makakakuha ba ng tamang lunas ang isang dayuhan sa ospital sa Pilipinas. Nang dumating kami sa emergency room ng ospital, naglaho ang pag-aalala. Ang nurse sa reception ay agad na naintindihan ang sitwasyon sa matatas na Ingles. At nakakagulat, isang interpreter na marunong magruso ay agad na ipinadala. Sa mga ospital sa Moscow, kailangan mong mag-book ng foreigner language interpreter nang hindi bababa sa isang araw ng mas maaga, ngunit dito agad itong nalutas. Ang system para sa mga international patient ay perpektong handa. Ang proseso ng reception ay nakakagulat din. Ang paglalagay ng impormasyon ng pasyente, insurance verification at assignment ng doktor ay nakumpleto sa loob lamang ng 10 minuto. Sa Moscow, ang insurance document verification lang ay aabutin na ng 1 oras. Habang naghihintay kami sa waiting room, tumingin ako sa paligid. Kahit emergency room, ang pasilidad ay komportable, parang lobby ng hotel. Malinis na mga upuan, maliwanag na ilaw, at tahimik na vibe ang nagpapagaan sa pagkabalisa ng pasyente. Lubusan itong naiiba sa masikip at maingay na vibe ng emergency room ng Moscow. Ang air conditioning system at tamang temperatura ay nagbigay daan sa pasyente na maghintay ng komportable. Wala pang 30 minuto. Dumating na ang oras ng konsultasyon. Salamat ito sa sistematikong system na nagbibigay prioridad sa mga emergency patient. Sa Moscow, normal na maghintay ng ilang oras, ngunit iba talaga sa Pilipinas. Pagpasok namin sa consultation room, malugod kaming tinanggap ng doktor. Nakakagulat, may karanasan siyang mag-aral sa Russia at kayang makipag-usap sa simpleng Ruso. Agad na nawala ang tensyon ng pasyente. Maingat na kinumpirma ng doktor ang medical history ng pasyente. Sinuri rin niya ang interaction ng mga gamot na iniinom niya sa Russia. Mayroon siyang international level medical knowledge at karanasan. Nagsimula na ang test. Electrocardiogram at chest x-ray ang ginawa sunod-sunod. Lahat ng test ay nakumpleto sa loob ng 1 oras. Sa Moscow, inaabot ng ilang araw ang isang x-ray. Ngunit dito, may mga latest equipment sa bawat test room.
Ang mga kawani ng ospital ay napaka-professional at mabait. Isinasaalang-alang ang pasyenteng matanda, ipinaliwanag nila ng detalyado ang proseso ng test. Ang mga resulta ng test ay naipasok sa system sa real time. Agad na kinumpirma ng doktor ang mga resulta sa tablet. Ang diagnosis ay mabilis na ginawa. Nakakagulat ang efficiency ng digital medical system. Sa kabutihang palad, walang malaking problema. Natukoy na ito ay isang pansamantalang sintomas dahil sa pagod sa paglalakbay at jet lag. Habang nagsusulat ng prescription ang doktor, ipinaliwanag niyang pinili niya ang gamot na maaari pa ring inumin pagbalik sa Russia. Ang ganitong simpleng pag-aalala ay bihirang makita kahit sa ospital sa Moscow. Isang approach na isinasaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon ng pasyente nang kunin namin ang gamot sa pharmacy. Ang pharmacist ay detalyadong nagpaliwanag ng dosage sa Ingles at Ruso. Naranasan namin ang huling sorpresa sa proseso ng pagbabayad. Ang kabuuang halaga, kasama ang emergency consultation, iba't ibang test at prescription ay umabot sa halos 35,000 dilan. Isinasaalang-alang na ito ay private consultation, napakamakatwirang presyo. Ito ang sandali ng kumpirmahin namin na ang Pilipinas ay mas mahusay kaysa sa Russia sa medical access. Paglabas namin sa ospital, sinabi ng mga matatandang kasama namin, mula reception hanggang discharge, inabot lang ng 2 oras. Hindi ito maiisip sa Moscow. Mas nagulat pa sila sa professionalism at kabaitan ng medical staff. Paulit-ulit na nagpasalamat ang pasyente mismo. Sabi niya, nagpapasalamat siya sa medical staff ng Pilipinas na nag-asikaso sa kanya ng maayos kahit na siya ay dayuhan. Naaalala ko pa rin ang pagluha niya. Ilang araw ang lumipas, pumunta kami sa isang shopping mall Quiapo. Gusto ng mga matatanda na mamili at gusto ko ring ipakita sa kanila ang komersyal na kultura ng Pilipinas. Pagbaba namin sa istasyon ng LRT at paglabas sa kalye ng Quiapo, naramdaman namin ang masiglang vibe. Dahil weekend, mas masikip. May mga nagtitinda ng souvenirs, damit at iba pang gamit. Lumiwanag ang mga mata ng mga matatanda. Ang mga matatandang babae ay naunang pumunta sa tindahan ng mga kosmetiko. Narinig na nila ang kasikatan ng mga Filipino products. Pagpasok sa tindahan, tinanggap kami ng sales staff sa Ingles. Maraming tester product. Ang mga matatanda ay nag-experiment sa mga produkto ng may pag-usisa. Ang sales staff ay magiliw na nagpaliwanag. Nagrekomenda siya ng mga produkto na babagay sa uri ng balat nila at nagturo pa ng paraan ng paggamit. Nagpakita rin siya ng pag-aalala sa paghahanap ng mga produkto na babagay sa aging skin. Maraming binili ang isang lola. Hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin para sa mga anak, apo at kaibigan. Masaya siya dahil mura at mataas ang kalidad. Sabi niya, ang katulad na produkto ay doble ang presyo sa Russia. Bumili kami ng street food sa kahabaan ng kalye. Humanga ang mga matatanda nang tikman nila ang banana Q at taho sa unang pagkakataon. Tila nagustuhan nila ang matamis at mainit na banana Q. Nagtaka rin sila sa puto at kutsinta. Nag-enjoy sila sa kakaibang kultura ng street food ng Pilipinas. Naglakad kami at pumasok sa isang souvenir shop. Ang mga tradisyonal na produkto ng Pilipinas ay modern looking. Iba't ibang klase, mula sa Filipino doll, handicraft at t-shirt na may mga salitang Filipino, pumili ang mga matatanda ng mga regalo na iuwi. Nagbigay ng espesyal na diskwento ang tindero sa mga dayuhang customer. Sabi niya, salamat sa pagbisita sa Pilipinas. Ang kabaitan na ito ay nakaantig sa mga matatanda. Tanghali na at pumasok kami sa isang eatery. Gusto ng mga matatanda na kumain ng seafood o sinigang. Pagpasok sa tindahan, masikip ito sa mga dayuhang customer. Ang menu ay may litrato at Ingles na paliwanag, kaya madaling mag-order. Nang lumabas ang sinigang na hipon, humanga ang mga matatanda. Napakaganda ng kulay. Nagturo ang server kung paano ito kainin. Ginaya ng mga matatanda at nag-enjoy. Ang lasa ay napakaganda. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang lumang simbahan. Sa pagtingin sa makasaysayang gusali, naramdaman namin ang kasaysayan ng Pilipinas. Tahimik na hinangaan ng mga matatanda ang gusali. Nagustuhan nila ang payapang vibe. Umupo kami sa hagdanan ng simbahan at nagpahinga ng kaunti. Nag-usap kami tungkol sa mga karanasan sa loob ng ilang araw. Sabi ng lahat, napakahalaga ng kanilang oras sa Pilipinas. Sabi nila, mas maganda itong karanasan kaysa sa inakala nila.
Isang lolo ang nagsabi, "Hindi ko kilala ang Pilipinas, pero ngayon, naging paborito ko na itong bansa." Tumango ang iba. Sabi nila, gusto nilang bumalik at manatili ng mas matagal. Sumikat ang araw ng huling araw. Maaga silang nagising at nag-ayos ng gamit. Kailangan na nilang pumunta sa airport sa hapon. Habang nag-aalmusal, tahimik silang lahat. Kitang-kita ang lungkot. Bago umalis sa hotel, nagpa-picture kami sa lobby bilang alaala. Ang mga kawani ng hotel ay sumama sa picture. Nagpaalam kami sa mga kawani na nakasama namin sa loob ng isang linggo. Ang vibe sa bus papuntang airport ay lubusang naiiba sa unang biyahe namin. Sa halip na kaba, punong-puno ito ng pangungulila. Sinubukan ng mga matatanda na titigan ang tanawin ng Maynila na dumadaan sa bintana. Isang lola ang tahimik na nagsabi, "Gusto kong bumalik sa loob ng isang taon." Sumang-ayon ng iba. Sabi nila, gusto nilang manatili ng mas matagal sa susunod. Dumating kami sa Naiya. Ito ang lugar kung saan sila unang tumapak isang linggo na ang nakalipas. Ngunit ang puso ng mga matatanda ay lubusang nagbago. Sa halip na pag-usisa at pag-asa, punong-puno ito ng pangungulila at pagmamahal. Nag-last shopping kami sa duty free. Bumili sila ng mga regalo para sa mga kaibigan at pamilya sa Russia. Iba't ibang produkto, mula sa mga Filipino snacks hanggang sa kosmetiko. Naglakad sila sa duty free sa loob ng 2 oras. Isang lolo ang bumili ng isang kahon ng Filipino instant noodles. Sabi niya, gusto niyang mag-enjoy sa lasa ng Pilipinas kahit sa Russia. Ganoon din ang iba. Bumili sila ng sarili nilang paboritong pagkaing Pilipino. Nang papalapit na ang oras ng pagsakay, bumigat ang hakbang ng mga matatanda. Papunta sa boarding gate, isang lola ang nagpunas ng luha. Sabi niya, napakaganda ng Pilipinas, kaya ayaw niyang umalis. Nagpa-picture kami ng huling group photo sa harap ng boarding gate. Lahat ng labing-labong ay sumigaw ng maraming salamat po. Ito ang tanging salita sa Filipino na natutunan nila sa loob ng isang linggo. Kumaway din ang mga kawani ng airport. Habang sumasakay sa eroplano, patuloy na lumingon ang mga matatanda. Tila talagang nanghihinayang silang umalis sa Pilipinas. Kahit nakaupo na sila, nakatingin pa rin sila sa labas ng bintana at walang imik. Nang lumipad ang eroplano, sinabi ng isang lolo, "Ang isang linggo sa Pilipinas, ang pinakamahalagang oras sa buhay ko." Sabi niya, 75 taong gulang na siya, ngunit ito ang unang beses niyang naramdaman ang ganitong damdamin. Tumango ang iba. Sabi nila, nakita at naramdaman nila mismo kung gaano kaganda ang bansang ito, ang Pilipinas. Sabi nila, perpekto ang efficiency ng system, civic consciousness at kabaitan ng mga tao. Sa mahabang oras ng flight pabalik sa Moscow, nag-usap ang mga matatanda tungkol sa kanilang mga alaala sa Pilipinas. Bawat isa ay nagkuwento ng kanilang pinaka-nakaka-impluwensyang sandali. May nagkwento tungkol sa 20-hour convenience store, may nagkwento tungkol sa karanasan sa LRT, MRT. Ang lolo na nagpagamot sa ospital ay patuloy na pinupuri ang medical system ng Pilipinas. Ang mga lola na namili sa Quiapo ay nagsabing gusto nilang bumalik. Mayroon ding hindi makalimutan ang ganda ng liwasan. Para sa akin, ang biyaheng ito ay espesyal. Nagtrabaho ako bilang tour guide sa loob ng 20 taon at nakapunta sa maraming bansa, ngunit ito ang unang beses na lubusang nasiyahan ang aking mga customer. Naramdaman ko ulit kung gaano kaganda talaga ang Pilipinas. Pagdating namin sa Moscow kinaumagahan, sumalubong ang kanilang pamilya. Nagsimulang magkuwento ang mga matatanda tungkol sa Pilipinas nang may pananabik. Ang ekspresyon ng pamilya ay nagbago sa pagkabigla. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng malaking pangyayari. Nagsimulang mag-upload ng mga larawan at video ng biyahe sa Pilipinas ang isa sa grupo sa social media. Iba't ibang nilalaman, mula sa malinis na Naya, ang kaayusan sa LRT, MRT, hanggang sa tanawin sa liwasan. Ang reaksyon ay explosive. Nagulat ang mga kaibigan sa Russia. Sabi nila, hindi nila alam na ganito na pala ka-developed ang Pilipinas. Daan-daang comment ang dumating. Halos lahat ay nagsabing gusto nilang pumunta. Lalo na ang video ng 24-hour tapsilogan sa hating gabi ang naging popular. Ang tanawin ng isang babaeng kumakain ng mag-isa ng komportable ay pinag-usapan dahil ito ay isang bagay na hindi maiisip sa Russia. Patunay ito na ligtas ang lipunan ng Pilipinas. Pagkatapos noon, dumagsa ang mga inquiry sa travel agency namin, mga taong gustong pumunta sa Pilipinas. Halos lahat ay mga kakilala at pamilya ng mga matatanda.
Nagkaroon sila ng interes sa mga kwento na personal nilang narinig. Dumoble ang booking ng higit sa 3 beses sa karaniwan. Agad na sold out ang mga tour package sa Pilipinas. Hindi lang sa travel agency namin, kundi maging sa iba pang agency sa Moscow, ganito rin ang sitwasyon. Ang interes sa Pilipinas ay explosive na tumaas. Ang mga matatanda na bumalik mula sa Pilipinas ay nagkuwento tungkol sa Pilipinas tuwing may pagtitipon. Ipinaliwanag nila ang kagandahan ng Pilipinas tuwing may nakikita silang kakilala. Sabi nila, marami silang matututunan sa lahat ng aspeto, mula sa airport system, transport system, medical service, hanggang sa civic consciousness. Nakipag-ugnayan din sa amin ang mga Pilipinong naninirahan sa Russia. Sabi nila, masyadong marami ang tawag tungkol sa Pilipinas kamakailan. Sabi nila, dumaragsa ang iba't ibang tanong, inquiry tungkol sa tour itinerary, hotel recommendation, at impormasyon sa ospital. Kahit lumipas na ang ilang buwan, patuloy pa rin ang interes sa Pilipinas. Ang ilan sa grupo ay bumalik sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama nila ang kanilang pamilya. Sabi nila, gusto nilang ipakita ang Pilipinas sa kanilang mga apo. Ang lolo na nagpagamot sa ospital ay bumibisita sa Pilipinas ng regular para sa regular check-up sa ospital ng Pilipinas. Sabi niya, nagtitiwala siya sa medical staff ng Pilipinas. Ang mga lola na namili sa Quiapo ay nag-order ng mga produkto ng Pilipinas online. Sabi nila, patuloy silang bumibili ng mga Filipino cosmetics at pagkain. Nagre-rekomenda rin sila sa kanilang mga kaibigan. Ako mismo ay nag-develop ng specialized travel package sa Pilipinas dahil sa pangyayaring ito. Hindi lang ito sightseeing, kundi isang programa kung saan makakaranas ng pang-araw-araw na buhay ng lokal na tao. Marami ang nagpapakita ng interes. Ang Pilipinas ay hindi na isang hindi pamilyar na bansa para sa mga Ruso. Ito ay naging isang bansang gustong matutunan, isang bansang gustong puntahan. Lalo na para sa henerasyon ng mga matatanda, ang Pilipinas ay naging isang espesyal na lugar na nagbigay ng pagkabigla at damdamin. Ang biyaheng iyon ay nagbigay din ng malaking impluensya sa buhay ko. Nakilala ko ng maayos ang Pilipinas at naging posible na ipakilala ang tunay na mukha ng Pilipinas sa maraming tao. Ito ang pinakamakabuluhang karanasan sa aking 20 taon sa travel industry. Nakikipag-ugnayan pa rin ako sa mga matatanda na kasama ko noon. Sabi nilang lahat, hindi nagbago ang pagmamahal nila sa Pilipinas. Sabi nila, gusto nilang bumalik at maranasan pa ang maraming bagay. Nalaman ko na ang isang maliit na biyahe ay kayang magdulot ng ganitong kalaking pagbabago. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi lang sa economic development. Ito ay ang efficiency ng system, civic consciousness, at higit sa lahat, ang mainit na puso ng mga tao. Patuloy akong magpapakilala ng Pilipinas sa mas maraming Ruso. Gusto kong iparating kung gaano kaganda ang mukha ng Pilipinas na personal na makikita at mararamdaman. Gusto kong maging maliit na tulay sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Dito na nagtatapos ang ating kwento ngayon. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ng Pilipinas na nakita ng mga matatanda mula sa Moscow? Mag-iwan ng comment ng suporta para sa mga bida ng kwento. Naghatid sa inyo ng kwento mula sa Kagandahan Station. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring i-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood.